Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapatindig ng inyong balahibo? Sa video na ito, malalaman natin ang tungkol sa kakaibang proyekto ni Ginoong Fernando, isang guro na nakatagpo ng mga kwentong hindi pangkaraniwan mula sa kanyang mga estudyante. Isang estudyante na nagngangalang Raul ang nagbigay ng 2 disk na puno ng misteryo at takot. Ano kaya ang laman ng mga disk na ito at bakit tila may tinatagong lihim si Raul? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang nakakakilabot na kwento sa likod ng proyekto ni Ginoong Fernando. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Fernando at maraming salamat sa inyong paglaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako dito sa Maynila at nagtuturo ako sa isang pampublikong paaralan. Matagal na akong guro at marami na akong naranasang kakaibang pangyayari sa aking buhay. Pero itong kwento na ito ay isa sa mga hindi ko makakalimutan. Ang mga estudyante ko ay parang mga anak ko na rin at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento at karanasan na nagiging bahagi ng aking buhay. Nagsimula ang araw sa isang tipikal na umaga sa Maynila. Ang init ng araw ay tumatagos sa mga bintana ng pampublikong paaralan kung saan nagtuturo ako. Ang mga estudyante ay abala sa kanilang mga gawain, habang ako naman ay nakaupo sa aking mesa. Pinagmamasdan sila. Mga bata, ang inyong proyekto ay tungkol sa living history. Kailangan ninyong mag-interview ng inyong mga lolo't lola tungkol sa kanilang pinakamatandang alaala, anunsyo ko sa aking klase. Sir, ano po ang layunin ng proyekto na ito? Tanong ni Ana, isa sa mga estudyante. Gusto kong maintindihan ninyo na ang kasaysayan ay hindi lamang mga petsa at pangalan, kundi mga buhay at alaala, sagot ko. Habang nagtatapos ang klase, napansin ko ang tahimik na si Raul na tila may iniisip na malalim. Lumapit ako kay Raul. Raul, okay ka lang ba? Mukhang may iniisip ka, tanong ko. Tumangulang si Raul at ngumiti ng bahagya. Isang linggo ang lumipas at oras na para isumite ng mga estudyante ang kanilang mga proyekto. Ang silid-aralan ay puno ng ingay habang isa-isang lumalapit ang mga estudyante upang ipasa ang kanilang mga disk. Si Raul ay tahimik na lumapit sa akin at iniabot ang 2 disk. Sir, ito po ang proyekto ko, mahina niyang sabi. Napansin ko ang kaba sa mga mata ni Raul. Okay ka lang ba, Raul? Tanong ko ulit, ngunit tumango lamang si Raul at bumalik na sa kanyang upuan. Bakit 2 ang disk mo, Raul? Tanong ko, ngunit hindi na sumagot si Raul at bumalik na sa kanyang upuan. Matapos ang klase, dinala ko ang mga disk sa aking opisina. Sinimulan kong pakinggan ang unang disk at narinig ko ang boses ni Tio Reginald na nagkukwento tungkol sa kanyang buhay noong panahon ng digmaan. Tahimik ang opisina ni Ginoong Fernando habang pinapakinggan ko ang disk ni Raul. Sa simula, karaniwan lang ang tono ni Tio Reginald, parang nagkukwento lang ng mga pangyayari noong digmaan. Pero habang tumatagal, napansin ko na unti-unting nagbabago ang boses niya, parang bumibigat at puno ng takot. Nang tanungin ako ni Raul tungkol sa pinakamasamang alaala ko, biglang bumalik sa akin ang lahat ng takot, sabi ni Tio Reginald sa disk. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Parang nararamdaman ko rin ang takot na bumabalot sa kanya. Ano po ang nangyari, Tio Reginald? Tanong ni Raul sa recording. Halata sa boses ni Raul ang pag-aalangan pero kita rin ang interes niya sa sagot. Nasa Mindanao kami noon. Inatasan kaming linisin ang isang nasirang paaralan. Sa basement, natagpuan ko ang isang sulat na isinulat ng janitor na si Mang Thomas. Patuloy ni Tio Reginald. Ano po ang laman ng sulat? Tanong ni Raul, tila nag-aalangan ngunit interesado sa sagot. Habang pinapakinggan ko ang kwento ni Tio Reginald, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid ko.
parang may nagmamasid sa akin. Natapos ang disc pero naiwan akong nag-iisip tungkol sa kakaibang karanasan ni Tio Reginald. Sino ba talaga si Mang Tomas? Bakit parang napaka-misteryoso ng sulat na yon? Kinabukasan bumalik ako sa opisina ko, dala ang kaba sa aking dibdib. Sinimulan kong pakinggan muli ang disc upang mas maintindihan ang kwento. Sa sulat, ikinwento ni Mang Tomas ang kanyang pag-aalaga sa nasirang paaralan na puno ng mga bangkay, sabi ni Tio Reginald sa disc. Bakit po puno ng bangkay ang paaralan? Tanong ni Raul sa recording. Ang mga bangkay ay pinaniniwalaan niyang buhay pa. Nang tumigil sa paggana ang kanyang radyo, tuluyan siyang nabaliw at nagpakamatay, sagot ni Tio Reginald. Paano po ninyo natagpuan ang sulat? Tanong ni Raul. Nasa isang kahon sa basement kasama ng mga lumang gamit ng paaralan, sagot ni Tio Reginald. Biglang naputol ang disc na nag-iwan ng maraming tanong sa isip ko. Pinindot ko ang eject button ng player at tiningnan ang disc. Bakit kaya naputol ito? Tanong ko sa sarili. Hindi ako makatulog ng maayos ng gabing iyon. Iniisip kung sino si Mang Tomas at bakit tila buhay pa ang mga bangkay sa kanyang isip. Ang mga tanong na iyon ay patuloy na bumabagabag sa akin, parang may mga sagot na nagkukubli sa anino ng nakaraan. Kinabukasan, dinala ko ang pangalawang disc sa aking opisina. Medyo kinakabahan ako habang sinisimulan kong pakinggan ito. Narinig ko ang boses ni Raul sa recording. Sir, may karagdagang bahagi pa ng kwento ni Tio Reginald na hindi ko na isama sa unang disc, sabi niya. Napaisip ako, bakit kaya may lihim na recording pa si Raul? Habang pinapakinggan ko, narinig ko ang boses ni Raul na nagsasabing, ang sulat ni Mang Tomas ay may petsang 2 linggo bago dumating ang unit ni Tio Reginald, kahit na ang paaralan ay nasira na ng maraming taon. Grabe, paano nangyari iyon? Si Mang Tomas ay nabuhay sa isang delusyon, naglilinis sa paligid ng mga patay na katawan at sa huli ay nagbigti, sagot ni Tio Reginald sa recording. Habang pinapakinggan ko ang mga detalyeng ito, naramdaman ko ang mas malalim na takot. Nagsimula akong magduda sa katotohanan ng mga kwento ng aking mga estudyante. Bakit kaya hindi ito naisama ni Raul sa unang disc? Tanong ko sa sarili ko, may tinatago ba siya? Natapos ang disc at labis akong nabalisa. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga bagong impormasyon na aking natuklasan. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat ako sa pagtrato sa mga proyekto ng aking mga estudyante. Bawat kwento ay binibigyan ko ng masusing pansin. Isang araw, lumapit si Ana, isa sa mga estudyante ko at iniabot ang kanyang disc. Sir, natapos ko na po ang aking proyekto, sabi niya. Salamat, Ana. Sisiguraduhin kong mabibigyan ito ng tamang pansin, sagot ko na may halong kaba sa aking boses. Natapos ang kwento ni Tio Reginald sa pagsasabing ang radyo na kinahuhumalingan ni Mang Tomas ay patuloy na tumutugtog nang matagpuan niya ito. Labis akong nabalisa sa nakakatakot at malungkot na kwento na natuklasan ko sa proyekto ni Raul. Ang aking pananaw sa mga proyekto ng aking mga estudyante ay nagbago. Kailangan kong maging mas maingat, bulong ko sa sarili. Hindi biro ang mga kwento nila. Sa bawat proyekto na aking binabasa, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala at ang posibilidad na ang bawat kwento ay may sariling multo na nagkukubli sa anino ng nakaraan. Nung natapos ko yung proyekto ni Raul, napaisip talaga ako. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko nang mas pagtuunan ng pansin ang mga proyekto ng mga estudyante ko. Hindi ko akalain na ang mga simpleng kwento ng mga lolo't lola nila ay may ganitong kalalim na kahulugan at daladalang takot.
Natutunan ko na bawat kwento, kahit gaano pa kasimple sa umpisa, ay may sariling kahalagahan at maaaring magdala ng hindi inaasahang katakutan. Ang kasaysayan ay hindi lamang mga petsa at pangalan, kundi mga buhay at alaala na patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan. Sabi ko sa sarili ko habang pinagmamasdan ko ang mga estudyante ko. Nakita ko sila na masigasig na nagtatrabaho sa kanilang mga proyekto. Hindi nila alam na ang bawat isa sa kanila ay nagdadala ng isang piraso ng nakaraan na maaaring magpabago sa pananaw ng iba. Ang karanasan ko sa proyekto ni Raul ay nag-iwan ng malalim na marka sa isipan ko. Hindi ko makalimutan yung mga detalye ng kwento ni Tio Reginald, lalo na yung tungkol kay Mang Tomas at sa kanyang pagkabaliw. Nagpaalala ito sa akin na maging mas maingat at mapanuri sa bawat kwento na natatanggap ko. Hindi ko na basta-basta tatanggapin ang mga proyekto nang hindi iniintindi ang mga nilalaman nito. Sa huli, naging mas mapanuri at mas maingat ako sa pagtrato sa mga proyekto ng mga estudyante ko. Alam ko na ang bawat kwento ay may sariling multo na nagkukubli sa anino ng nakaraan. Hindi ko na tinitingnan ang mga ito bilang simpleng assignments lang. Ngayon, bawat proyekto ay isang pinto sa nakaraan, isang pagkakataon na mas maintindihan ang mga buhay at alaala na patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan. Mga kaibigan, natutunan natin na ang kasaysayan ay hindi lang petsa, kundi mga buhay na puno ng misteryo at takot. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga lihim na maaring nagkukubli sa inyong paligid.